Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na manatiling naka-heightened alert ang mga ahensya ng gobyerno lalo na sa posibleng epekto nito. At kaugnay pa rin ang patuloy na epekto ng habagat, ipinag-utos din ng Pangulo na maging maagap ang DOH lalo na sa mga sakit na mula sa walang patid na pag-ulan. Ang ilan pang mga ahensya ng pamahalaan maagap sa naging pagtugon sa direktiba ng Pangulo. May report si Julian Bunag. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat matapos ang pananalasa ng bagyong Maymay at Luis, agad nagbaba ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na manatiling naka-heightened alert, lalo na sa pagpapakawala ng tubig sa ilang mga pangunahing dam sa bansa. Ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Health na maging maagap lalo na sa mga posibleng sakit na makuha tuwing tag-ulan. Nagsagawa ng situation briefing sa Malacanang kasama ang ilang miyembro ng gabinete para talakayin ang epekto ng walang tigil na pag-ulan. Nauna namang iginiit ng DOH na laging handa ang ahensya, lalo na sa ganitong sitwasyon. Paalala nito kung lulusong sa baha, agad hugasan ng malinis na tubig at sabon ng katawan at kumonsulta sa pinakamalapit na health center para makaiwas sa leptospirosis. Samantala, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 8 ang nasawi mula sa iba't ibang lugar sa bansa dulot ng bagyo at habagat. Sa tala naman ng DENR-MGB, higit 3,000 barangay sa bansa ang posibleng makaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha sa susunod na 3 araw batay sa rainfall forecast ng DOST Pag-asa. Paalala ng ahensya maging alerto sa pagtaas ng antas ng tubig lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog. Sa panayam naman ng 13 Mornings kay Pag-asa hydrologist Jofren Habaluyas, tumaas niya ang level ng tubig sa mga dam dulot pa rin ng habagat. 3 pa rin sa mga ito ang umabot sa spilling level na makatutulong naman sa supply ng tubig para sa irigasyon. Definitely po ma'am, especially po doon sa mga dam natin which is has function for irrigation such as Pantabangan and Magat po, out of which naka-record din po ng mga matataas na pagbabago for the past 24 hours and this week po. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III naman sinabing tuloy-tuloy din ang paggana ng mga pumping station sa Metro Manila. Ang mga pumping station naman natin ay gumagana, tuloy-tuloy naman yan. At may mga protocol sa pagpapaandar at pag-shutdown kung kinakailangan pag napuno na ng basura, linis muna, tapos andar ang ibang makina niya, tapos nire-rotate. So tuloy-tuloy naman. Nakahanda rin ang mga ahensya ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyo at habagat. Ang GSIS magkakaloob ng emergency loan na aabot sa 40,000 pesos para sa kanilang mga miyembrong apektado. Naghahanda rin ang PCSO ng relief goods para sa mga apektadong komunidad sa La Union at Baguio. Ang Philippine Coast Guard naman may libreng sakay sa mga lugar tulad ng Cavite, Laguna at Batangas, kasabay ng preemptive evacuation sa mga residenteng nasa banta ng pagguho ng lupa. Patuloy naman ang roving, monitoring at road clearing ng Bureau of Fire Protection sa mga lugar na apektado ng bagyo at habagat. Kabilang dito ang paghahanda para sa evacuation sa NCR at Batangas at pagresponde sa mga na-stranded na motorista at commuters sa Subic, Zambales. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.